Hi guys, welcome to my YouTube channel, Herbs Tech Lab. For this vlog topic, this is the part 1 of my home lab series titled Virtualization Overview and my server build details. So sa video na to guys, hindi tayo magdi-deep dive sa tutorial. So magbibigay lang ako ng overview para magkaroon lang kayo ng idea tungkol sa basic principle ng virtualization. Ano nga ba yung virtualization? The process of creating a virtual software-based version of a physical IT resource like a server, storage, network, or operating system, allowing multiple isolated virtual instance to run on a single piece of hardware. So, meron ako ditong illustration ng concept ng virtualization. So, pamaya papakita ko sa inyo yung physical hardware and then parts na pinaglalagay ko doon. So, after nito guys, papakita ko sa inyo. So, explain ko lang ito yung workflow nung virtualization. So, meron kang physical hardware, mag-install ka ng hypervisor. Tapos, doon sa hypervisor guys, mag-install ka ng virtual machine. So, install mo yung Windows Server. Tapos, install ka rin ng Ubuntu Server. Tapos, depende na lang sa inyo. So, guys, may nakikita kayo dyang Docker. So, si Docker kasi, guys, ano kasi siya, same principle din yung ginagamit ni Docker and then si Proxmox ng principle ng virtualization, pati isolation. So, nag-isolate sila ng, so for example, nag-install ka ng isang instance ng operating system. So, isolate siya dun sa loob. So, hindi magkakakitaan naman yung mga VMs mo. Depende na sa setup nun. Kasi itong virtual machine, guys, pag nag-setup ka niyan, meron yan, parang nag-setup ka rin ng physical hardware na merong storage, may CPU, may LAN port, may RAM, tapos may GPU. Depende kung may GPU na hardware dun sa physical hardware na server, sa server nun. So, depende dun guys. So, kapag halimbawa nag-install ka ng VM, tapos meron yung network. So, depende yun kung may dun sa subnet na nilagay mo para magkakitaan yung mga VMs mo. So, sobrang lawak na ito guys. So, sa isang physical hardware, marami kang may install na operating system. And then, isolated siya guys. So, just in case na may na-delete ka dun sa isang operating system na in-install mo dun sa VMs, hindi maapektuhan yung ibang VMs mo. So, isang VM lang yung magkakaroon ng problema. So, parang ganun. And then, ang kagandahan kasi kay virtualization, yung restoration ng backups mo. So, just in case na, no, pwede ka mag-snapshots, pwede ka mag-backup ng full backup dun sa isang VM. And then, madali na lang din to mag-transfer ng VM dun sa another server na naka-install din yung hypervisor mo. Na si, for example lang, gamit ko kasing tool or operating system kay hypervisor para sa aking virtualization sa home lab ko, si Proxmox. Then, ginagamit ko rin to dun sa mga clients ko, si Proxmox. So, yun. So, si Docker, same lang din sila ng principle ng regarding sa virtualization and then isolation. Pero, magkaiba sila ng scope and approach. So, sa next topic na lang natin to, sa next topic ko na lang i-discuss si Docker. So, sobrang lawak. So, nilagay ko na lang din dyan yung mga benefits, yung most benefits ni Proxmox regarding sa backups. Kasi, yung simulan natutunan ko tong si virtualization, di na ako, halimbawa, nag-install ako ng isang ng server, di ko na lang ini-install dyan yung Windows Server na rekta. Ayoko na yon kasi na-experience ko na yun sobrang pag nagkaroon ng fail or nag-corrupt yung operating system. Halimbawa, nag-shutdown, walang ng kuryente, tapos nag-boot up. Parang mga ganun lang yung mga scenario. So, ayoko nang balikan yon. Sobrang hindi naman mahirap. Medyo nakakaiyak lang. So, pakita ko na sa inyo guys yung hardware and then yung mga parts na pinagkakabit ko. So, dalawa kasi yung dalawa yung server ko
na naka-install si Proxmox and then nag-cluster ako. Kinalaster ko siya. So, next topic na lang yun kung paano yung cluster. So, sa next video, I mean, may part 1 tong video na to guys. So, pakita ko muna yung hardware sa inyo, kung ano yung mga components na pinagkakabit ko doon. So, let's go. Tingnan na natin. So guys, no, papakita ko nga pala sa inyo yung mga parts na binili ko dun sa Shopee. Yung binili ko sa Shopee is itong HyperX na 8GB RAM na DDR3 na 1600. So, apat yung binili ko na 8GB. So, 32GB tong Proxmox server na in-install ko. Ang binili ko naman sa PC Express is yung 240GB na SSD na SATA. So, itong Kadi, binili ko to sa Shopee. About 40 pesos ata yung nabili ko dito. And then ito naman, di ko na alam kung magkano bili ko dito sa SSD. Itong 1TB na Seagate, nabili ko naman to sa PC Express. So, yun nga pala guys, hindi pala ako bumibili ng storage sa Shopee dahil yung presyo niya kasi is mura siya, pero yun nga lang nga, medyo natatakot lang ako dahil walang warranty pag just in case na masira. So, ito nga palang PC na to na sa raffle to sa office. Kumbaga para siyang binibenta ng office. So, nakuha ko lang siya almost 150 pesos. Ito lang siya, yung motherboard, yung power supply, processor, and then meron din siyang 500GB na kasama. Wala tong RAM na kasama. And then itong LAN card. So guys, ito nga pala yung Proxmox VE Node 2. Yung kanina is yung PVE1 na Node 1. So yun yung una kong Proxmox server. So yung target ko kasi dito is gawin ko siyang cluster. Tapos magta-try din ako ng high availability. Naka HA yung setup para pag nag-down yung isa, buhay yung isa. Pero kailangan kasi ng LAN card doon na separate LAN card para mas maganda yung bato ng data. Pero mas maganda to kung naka 10 gig RAM, 10 gig RAM tuloy, 10 gig na LAN card. So mas maganda yung bato ng data nun. Pero ito guys, nakuha ko lang siya sa murang halaga. Thank you na lang ako din dun sa company kasi nag-raffle sila ng ganito. So 4 yun na panalunan ko. So, ginawa ko dito, na-upgrade ko muna yung isang server, tapos tsaka na yung isang server. So, parang meron akong spare units pag nasira yung power supply or yung motherboard. So, madali siyang palitan. So, yung Kadi, bumili rin ako ng Kadi para mas maganda yung casing. So, pinanood ko rin siya sa YouTube kung paano mag-upgrade or yung magbaklas ng PC na to. Plus, nilinis ko na yung buong PC kasi maalikabok to. And then, pinilitan ko siya ng thermal paste. After niya, nag-install na rin ako ng Proxmox dito, na Proxmox BE. Then, kinalaster ko siya. So, hindi ko siya mapakita sa inyo dahil nakasetup na siya. If ikaw ay naghahanap ng consultation or kailangan mo ng technical tutorials, especially pagdating sa IT network and infrastructure design para sa business mo, don't worry, nandito ako para tumulong. Whether small business ka or growing company, pwede kitang i-guide from planning hanggang implementation. So, if you are interested or may question ka, kindly contact me sa Herbs Tech Club Facebook page. And quick reminder guys, my consultation is not free. Siyempre, para sure na focused, valuable, and hindi nasasayang ang oras natin pareho, investment siya, hindi siya expense. So, don't forget to like, share, follow the page, and click mo na yung notification bell dyan sa YouTube, syempre. See you on my next vlog.